Yun, July 13, Sunday, 8 o'clock in the morning. Andito kami sa Lasal. hindi sa Manila, hindi sa Philippines, kundi dito sa Lasal, Manitoba. Sabi ni Natso niya, galing sila sa zipline. Oh. Saka BC. Doon pala tuloy. BC na siya. Sa BC. Oo. Sa Pan pala ang dami naman. Ilang oras lang yung bago Nakakita. burn ng bus. Dito kami sa Lasal. hindi sa Manila, hindi sa Philippines, kundi dito sa Lasal, Manitoba. Kung saan mamimitas kami ng strawberry. Ayan, ang weather nga pala is 19. Medyo may kalamigan ng konti. Sarap. At kasi ito na yung last week ng strawberry picking, kaya niyaya ko yung aking kaibigan. Sabi ko, ligan, mag-set tayo strawberry picking. So papakita ko sa inyo, abangan nyo. Okay.
Nice, ang ganda. Sarap ng panahon, no? Hindi masyado mainit pa, malamig. Malamig yung hangin. Tagal ko na last na ganito, oh. Ayun, ang mga maliliit na siya, eh. Kaya last week na raw ngayon, eh. Kasi halos nauubos na yung mga malalaki. Ito, hanapin tayo. Tsura. Ayan. Okay, maliliit na lang yun. Wala na ako makita masyado malaki. Hanap tayo dito. Maliliit na yun. Yung mga nasa ilan, ha? Ano dito nila? Sabi ako niya. Oo. Sabi mo nila yung mga dito. Oo. Wala na. Napagkukuha na to, eh. Pwede sa mga inaan niya. Puro maliliit na. Maliliit. Grabe, maliliit to. Ayan. Hanapin nyo ng ganyan. Ito may mga bulok na siyang ganyan. Ganda ng panahon, no? Hindi siya masyado mainit, eh. Tapos tama-tama lang yung hangin. Ayan na pa. Ngayon pa, dami nagdadating. 7 o'clock kasi yung open. Kaya marami nagsimula ng maaga para hindi sila mainitan. Ayan. Ayan. Lapit na mapuno. So, isang ganito is $21 daw. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Daming tao dumarating. Oh. Parating na parating. Ayan. Ganda naman. Ang ganda, oh.
Oh, nakuha ko. yung mag-ina, nandun pa. At sila ay hindi pa puno. Naiihi kasi ako, kaya mabalik ako agad. Yan, nagda-drone na lang ako. Ganda kasi. Ganda na umiikot siya doon mag-isa. Yung drone ko. Yan, ganda nung yung lugar. Nakapagpalipad na ako ng drone. Ayun, dalawa. Medyo mainit. Yung hangin malamig eh. Ayan. 9:09 na. So nakaisang oras na kami. Puno ko agad yun, no? Tapos ang dami ko na nakain din. Pero dahil pa rin dumano. Dahil pa rin pupunta. Kasi nga, weekend eh. Normally, naghahanap sila ng magagawa. Kaysa sa katambay lang sila sa bahay kasama yung mga anak nila. Ayan, pamilya. Ayan. Pumunta tayo rito. Tayo natin sila. Ayun. Opa.
natapos din yung mag-ina. Ayan. So ang nangyari, paglabas namin doon pala magbabayad. So akala ko dito sa main tent na to. So sa tent na to, dito lang pala yung kuhanan ng box. Pero paglabas mo, doon mo nasasabihin ko ilan yung boxes na nakuha mo. So parang $21 yata, $21 per box. Ayan. Sabi talaga mauubos to, lalo kung araw-araw mo ko inukuha. Parang nag-last lang yata to ng 2 weeks eh. Or 3 weeks, parang ganun. Kasi nga ano eh, kung kumuha yung mga tao, ang dadami. Meron pa kasi doon sa ibang strawberry farm, meron pa sa Boonstra. Pero sarado yung Boonstra ngayon. Napuno nyo? Oh, may tatlo? Oh, ayan. Yan yung mag-inaw. Nagpakuha? Ay, hindi kasya rito. Dito talaga sa loob. So, namasyal kami rito sa may malapit dito sa Strawberry Peak. Meron kasi parang raw dito, monastery luma. So, inikutan namin saglit. Pakita ko sa isa drone para makita nyo. Monastery. Ayan. Siya. Oh, so ano pala to? Parang ghost nasunog daw kasi. Ayan. So ano kaya mayroon dito sa dulo? Oh, may babaan pa ron. Ano meron dun? Okay, parang meron pang pala dun. May ilog. Ang ganda ng lugar Oh. Diba? Oh, well maintained. May ito ano kaya to? Yan, punta tayo doon. Saglit. Snipin natin to. Hindi na tayo nakapagpahinga. Evening ako kahapon. Duty ko hanggang 11:30. Dating ako bago mag alas 12. Tapos gawa pa ako ng t-shirt. Natulog yata ako mga alaunan na. Ngayon nasa gising ako ng 5. Hindi na ako makatulog. Ayos to Ayun. Iilog pala. Dapat na dinala ko yung drone. Iniwan ko sa kotse yung drone. Ito mo yan ang tubig sa Manitoba. Malitim.
Para ako nasa gubat dito ha. Tahimik talaga eh. Oh. Ayan. Okay, balik tayo. Ay, mga ibon oh. Actually yung sa nung bago ako rito sa Canada, pagpamamasyal kami doon sa mga outside Winnipeg, may mga bahay talaga na ang lalayo nila sa kabiasnan, yung mga malalayo sa mga kapitbahay. Noong una hindi ko naintindihan yung mga tao na yun, ba't sila tumitira sa ganung kalalayo. Kumbaga yun ang naisip mo agad yung emergency kung sakaling may mangyari, di ba? Pero nung na-realize ko, tagal ko na rito, 13 years na ako sa Canada, na-realize ko na kahit nandun ka sa syudad, hindi mo rin makakilala yung mga kapitbahay mo. So what's the point na tas asikip pa ng para bang ang liit pa nung mga bakuran. Hindi ka tulad pag lumabas ka sa Winnipeg at bumili ka ng bahay doon, ang lalaki ng mga lupa, parehas lang din ng presyo. Kaya doon ko na-realize na mas maganda pa na tumira pa sa malayo outside Winnipeg, tapos malalaki pa yung lupa mo, parang mga ganyan, di ba? Laki ng bakuran. Kaya kung ako'y kakaroon ng chance, doon ako bibili sa labas ng Winnipeg. So di ka, parang may chance pa tayo makatulog. Uwi na ba tayo? Kaya natin itong ito, ano ba ito? Oh, the World Peace Pagoda. Okay, September 2000. I see. The World Peace Pagoda. Ano kaya ito? Nilagay nila? So ano yan? Ha? It's like Buddha. like a Buddhist thing. Oh, ito na pala yung mga bahay ng mga monk ngayon. Hindi na nakikita mo ka eh. Parang sa Pilipinas, sa Kabuyaw.